Kumusta mga kasaliksik? Maraming bagay sa mundo ang hindi natin inaasahang makita. Mula sa kwento ng isang tigress at isang asong inabandona na kalaunan ay naging ina ng napakaraming anak, hanggang sa mga mapanganib na lihim ng isang octopus mother na nagbantay ng kanyang mga itlog sa kabila ng matinding gutom. Kaya't pag-usapan natin ang 10 pinaka-nakamamanhang nanay sa kalikasan. Kung handa ka na, simulan na natin. Number 10, kwento ng isang tigress at isang aso. Ibinahagi sa segment na ito ang kwento ng isang Indian tigress na kilala bilang Koliwali, na nagtala ng record sa buong mundo bilang pinakamaringal na ina sa kanyang uri. Sa kabuuan ng kanyang buhay, nagluwal siya ng 29 cubs, isang pambihirang bilang na nagsilbing inspirasyon sa larangan ng wildlife conservation. Ipinanganak siya sa Panna Tiger Reserve, kung saan naging mahalagang bahagi siya ng proyektong pagpapanumbalik ng populasyon ng mga tigre sa India. Sa kabila ng kanyang tanyag na estado bilang supermom, simple ang mga huling araw niya sa reserba. Sa huli, binigyan siya ng isang makabuluhang seremonyang pang-Hindu bilang paggalang sa kanyang kontribusyon sa kalikasan. Kasunod ng tigress ay isang kakaibang kwento tungkol sa isang rescue dog na kalaunan ay naging ina ng 16 na mga tuta. Si Kaya, na dating inabandona at payat na payat, ay nagbigay ng sorpresa sa kanyang tagapag-alaga nang matuklasang buntis pala siya. Sa kabila ng kanyang kahinaan, matagumpay niyang isinilang ang kanyang mga anak sa isang hindi pangkaraniwang dami. Ang proseso ng kanyang panganganak ay nag-umpisa sa ordinaryong araw na nagdala ng hindi inaasahang kaligayahan sa mga taong nag-alaga sa kanya. Ang kwento ni Kaya ay hindi lamang tungkol sa kanyang physical na recovery, kundi pati na rin sa kapangyarihan ng pagmamahal at pangangalaga, kahit pa sa mahirap na simula. Number 9, dolphin birth at lioness birth. Ang segment na ito ay nagbigay liwanag sa kakaibang paraan ng panganganak ng mga dolphin. Isinisilang nila ang kanilang mga anak ng buntot muna ang lumalabas, isang paraan upang maiwasan ang pagkalunod. Ang bagong silang na dolphin ay agad na may kakayahang lumangoy, ngunit nangangailangan pa rin ng gabay ng ina sa mga unang buwan ng buhay nito. Ang mga ina, kasama ang buong kawan, ay nagiging tagapag-alaga at gabay upang tiyaking ligtas at maayos ang paglaki ng kanilang mga supling. Ito'y isang patunay sa galing ng kalikasan sa paghahanda ng mga nilalang para sa kanilang bagong buhay. Samantala, ang pagkapribado ng mga lioness sa panahon ng panganganak ay tampok din. Karaniwang umiiwas sila sa kanilang pride upang manganak ng mag-isa. Pagkatapos ng isang maikling pagbubuntis na tumatagal ng 15 linggo, isinisilang ng lioness ang kanyang cub habang nakatayo. Ang malalakas niyang kalamnan ay tumutulong sa maayos na paglabas ng kanyang anak. Sa mga unang linggo ng buhay ng cub, iniingatan ito ng lioness sa isang lihim na lugar upang palakasin bago ipakilala sa natitirang bahagi ng pride. Ang ganitong pagpapahalaga ng mga lioness sa kanilang supling ay isang malalim na halimbawa ng instinctive care at proteksyon sa natural na mundo. Number 8, stingray birth at cheetah birth. Sa hindi inaasahang sandali, isang grupo ng magkakaibigan ang nakasaksi ng panganganak ng isang stingray habang sila'y nasa isang fishing trip. Habang maingat nilang hinuhuli ang stingray, napansin nilang nanganak ito sa mismong bangka. Isa-isa nilang binalik sa dagat ang mga sanggol at nang matapos, ibinalik din nila ang ina upang makasama ang kanyang pamilya. Ang di inaasahang eksenang ito ay nagdala ng kakaibang tuwa at pagkilala sa kahalagahan ng pag-aalaga sa kalikasan, maging sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Samantala, isang bihirang pangyayari ang naitala kung saan ang isang cheetah na nasa pagkabihag ay nagsilang ng 8 cubs matapos ang 175 araw na pagbubuntis. Pagkatapos ng panganganak, kinain ng ina ang inunan at amniotic sac, isang natural na kilos na nagdadagdag ng sustansya sa kanyang katawan at tumutulong upang maitago ang amoy na maaaring makatawag ng predators. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng natural na instinct ng mga hayop na protektahan ang kanilang mga supling at kung paano nila ginagamit ang mga available na resources upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang lahi. Number 7, elephants at Venus cat.
Ang elepante, kilala sa kanilang mahabang pagbubuntis na tumatagal ng halos 2 taon, ay itinatampok sa segment na ito. Isang karaniwang tanawin ang makakita ng buong kawan na tumutulong sa ina kapag oras na para sa panganganak. Ginagawa nila ito upang tiyakin na walang mandaragit ang makakapanakit sa bagong silang. Ang mga elepanteng sanggol, kahit na masasabing maliit kung ikukumpara sa kanilang mga magulang, ay ipinanganak ng may timbang na higit 268 pounds. Ang suporta ng kawan ay mahalaga para sa pag-unlad ng bawat elepante, mula sa unang hakbang hanggang sa pagyakap sa bagong buhay sa savanna. Ang kanilang pagdiriwang ng buhay ay isang pagpapakita ng pagmamalasakit at kolektibong lakas ng pamilya sa kaharian ng hayop. Kasunod nito, inilahad ang natatanging kwento ng Venus, ang pusa na kilala sa kanyang kakaibang muka. Ang kalahati ng kanyang muka ay jet black, habang ang kabila ay orange tabby, isang kakaibang anyo na maaaring resulta ng chimerism. Ang makulay niyang imahe ay naging viral, na ikinatuwa ng maraming tao sa internet. Sa kabila ng kanyang natatanging hitsura, si Venus ay isang normal na pusa na naging simbolo ng pagiging kakaiba at pagtanggap sa sarili. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng kaakit-akit na posibilidad ng kalikasan at ng kahalagahan ng pagyakap sa natatangi nating mga katangian. Number 6. C-section of buffalo at baby leopards in hut. Isang madilim at brutal na eksena ang makikita sa kwento ng buffalo at ng mga leon. Habang sinasabi ng iba na ito'y tila C-section ng kalikasan, ang totoo'y ito'y isa sa pinaka-harsh na katotohanan ng wild. Kapag nakakita ang mga leon ng buntis na buffalo, maaaring umatake sila hindi lamang para sa inang buffalo kundi pati na rin sa anak na nasa sinapupunan. Ang ganitong pagkakataon ay nagpapakita ng likas na survival of the fittest sa animal kingdom, kung saan ang pag-iral ay madalas na may kasamang matinding sakripisyo. Bagaman nakakalungkot, ito'y bahagi ng natural na siklo na nagpapanatili ng balanse sa kalikasan. Samantala sa isang kubo sa Nangunado, isang farmer ang nagulat nang matagpuan ang 4 na leopard cubs na nagpapahinga sa kanyang imbakan ng mga gamit sa sakahan. Nagdulot ito ng takot sa mga taga-nayon na mabilis na tumawag ng tulong sa Forest Department. Sa kalaunan, napag-alaman na ang inang leopardo ang nagdala ng kanyang mga anak sa kubo bilang pansamantalang kanlungan. Matapos ang ilang araw, inilipat ng ina ang kanyang mga cubs pabalik sa wild. Ang simpleng eksenang ito ay nagbigay liwanag sa kahalagahan ng pag-unawa at pangangalaga sa mga wildlife species na paminsan-minsang nagkakaroon ng interaksyon sa mga tao. Number 5. Gator with babies at anaconda birth. Ang kwento ng isang ina na buhaya ay isang halimbawa ng masinsinang pag-aalaga sa anak. Matapos maglagay ng mga 40 itlog sa isang pugad sa gilid ng ilog, binabantayan niya ito ng halos 3 buwan. Kapag oras na para lumabas ang mga maliit na buhaya, maingat na binubungkal ng ina ang pugad at tinutulungan ang mga hatchlings na makalabas. Ngunit ang tunay na kahanga-hanga ay ang paggamit ng ina ng kanyang bibig bilang ligtas na paraan ng pagdala ng kanyang mga anak sa tubig. Parang isang buhay na armored taxi, inaalagaan niya ang kanyang mga anak hanggang sa handa na silang magsarili. Ito'y isang malinaw na halimbawa kung paano nagiging tagapagtanggol at tagapag-alaga ang kahit na ang mga nilalang na tila nakakatakot. Samantala sa ilalim ng tubig, nagaganap ang kakaibang pagbubuntis ng mga anaconda. Hindi tulad ng karaniwang ahas na nangitlog, ang mga babaeng anaconda ay direktang naglaluwal ng buhay na anak. Sa loob ng kanyang katawan, nabubuo ang mga baby anaconda sa isang clear membrane na nakakabit sa isang yolk sac. Kapag handa na silang ipanganak, ang ina ay maaaring magluwal ng 15 anak. At sa ilang kamangha-manghang kaso, umaabot pa ito sa 40. Sa oras ng kanilang pagsilang, handa na silang maglayag sa tubig. Dala-dala ang natural na galing sa paglangoy at survival instincts na kanilang namana mula sa kanilang ina. Ang tagpong ito ay nagpakita ng isang kakaibang twist sa karaniwang pagsilang ng mga reptilya. Isang ganap na kakaibang mundo ng buhay sa ilalim ng tubig. Number 4. Tragic impala birth at turtle laying eggs. Sa isang malungkot na tagpo, isang buntis na impala ang humiwalay sa kanyang kawan upang manganak sa isang tahimik na lugar.
Ngunit sa malapit, isang leones ang nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Sa kabila ng pagtangkang iligtas ang kanyang anak, hindi magawang tumakas ng impala habang siya'y nasa proseso ng panganganak. Sa huli, parehong nakuha ng leones ang buhay ng ina at ng kanyang bagong silang na anak. Ang trahedyang ito ay isang paalala kung gaano kahirap ang buhay sa wild, kung saan ang bawat sandali ay maaaring maging pakikipaglaban para sa kaligtasan. Samantala, ipinakita naman sa isang mas payapang eksena ang proseso ng pangitlog ng isang pawikan. Sa pamamagitan ng kanyang likod ng mga flippers, naguhukay siya ng isang maaliwalas na pugad sa buhangin upang ilagay ang halos 100 itlog. Ang simpleng kilos na ito ay nagtatagal mula 1 oras hanggang 3 oras. Isang labor of love na naglalatag ng pundasyon para sa susunod na henerasyon ng mga pawikan. Pagkatapos ilatag ang mga itlog, tahimik na bumabalik sa karagatan ng ina, na hinahayaan ng kalikasan na mag-ingat sa kanyang mga anak hanggang sa oras na sila'y mapisa at magsimula ng kanilang sariling paglalakbay patungo sa malawak na karagatan. Number 3, deadly babies at dancing birth of seahorses. Sa unang bahagi ng segment, tinampok ang isang kahindik-hindik na eksena ng baby cobras. Sa kabila ng kanilang maliit na laki at inosenteng hitsura, ang mga ito ay may dalang kamandag na maaaring makapatay ng isang tao sa loob ng 15 minutes. Ang mga baby cobras ay ipinanganak na handang magtanggol sa kanilang sarili. Taglay ang lahat ng kakayahan upang mabuhay sa isang mapanganib na mundo. Ang mating season ng mga cobras, mula January hanggang April, ay nagiging isang panahon ng mabilisang reproduksyon. At ang mga bagong silang na ito ay sumasalamin sa kung paanong kahit ang pinakamaliit na nilalang sa kalikasan ay maaaring magdala ng matinding kapangyarihan. Pagkatapos ng madilim na eksenang iyon, isa namang kahali-halina at makulay na kwento ang lumitaw. Ang prosesong panganganak ng mga seahorse ay isang kakaibang palabas na puno ng sayaw at koordinasyon. Ang lalaking seahorse ang siyang nagdadala ng mga itlog sa kanyang pouch, kung saan ito ay napipisa. Kapag oras na upang ipanganak ang mga anak, makikita ang tila isang pagsayaw ng lalaking seahorse, habang dahan-dahan nitong iniluluwal ang daan-daang maliliit na seahorse. Ang kakaibang mating dance na ito ay patunay ng kakaibang galing ng kalikasan sa paghahanda at pagprotekta sa susunod na henerasyon. Sa bawat pag-ikot at galaw, ipinakikita ng mga seahorse ang kagandahan ng buhay sa ilalim ng dagat. Number 2, miracle twin baby elephants at shark birth on beach. Isang bihirang kwento ng kambal na elepante ang tampok sa segment na ito. Sa buong mundo, mas mababa sa 1% ng mga elepante ang ipinapanganak bilang kambal. Kadalasan, mahina o hindi nabubuhay ang kambal na sanggol. Kaya't laking tuwa ng mga tagapag-alaga sa Rosamond Gifford Zoo noong matagumpay na isinilang ang 2 Asian elephants noong 2022. Sa simula, mas mahina ang pangalawang twin, ngunit dahil sa maalalahaning pangangalaga ng mga veterinaryo, mabilis itong lumakas. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng dedikasyon ng mga eksperto at ng mga programa para mapanatili ang mga bihirang species. Ang kwentong ito ay nagsilbing inspirasyon hindi lamang sa mga tagapag-alaga ng hayop, kundi pati na rin sa mga manonood na naniniwala sa mga himala ng kalikasan. Kasunod nito, isang di inaasahang eksena sa dalampasigan ang naganap. Natagpuan ng ilang beachgoers ang isang shark na nasa aktwal na proseso ng panganganak. Ang mga baby shark ay isinilang hindi sa pamamagitan ng pag-itlog, kundi direkta mula sa sinapupunan ng ina. Ang ganitong uri ng pagsilang tinatawag na ovoviviparity ay kakaiba dahil ang mga itlog ay napipisa sa loob ng ina at ang mga anak ay isinisilang bilang maliliit na bersyon ng mga adult shark. Sa harap ng mga nalilitong manonood, isang himala ng dagat ang nasaksihan. Pinapaalala nito na kahit sa mga hindi inaasahang pagkakataon, ang karagatan ay punong-puno ng mga kwento ng pagsilang at patuloy na siklo ng buhay. Number 1, Orca Baby at the Insane Octopus Mother. Sa kaharian ng dagat, ang mga orca o killer whales ay itinuturing na mga pinnacle predators. Ngunit pagdating sa pagiging ina, ang kanilang dedikasyon ay hindi matatawaran. Ang isang babaeng orca ay nangangailangan ng 17 months na pagbubuntis upang maihanda ang kanyang anak. Kapag isinilang,
Ang baby orca ay nakadepende sa kanyang ina sa loob ng 2 taon. Natututo ng mga mahahalagang kasanayan tulad ng panghuhuli ng isda at pag-iwas sa mga panganib. Ang natatanging ugnayan sa pagitan ng ina at anak ay isa sa pinakamalalim na koneksyon sa mundo ng mga hayop sa dagat. Sa bawat hakbang, ipinakikita ng ina ang walang kapantay na lakas ng maternal instinct at ang kahalagahan ng pamilya sa likas na kalikasan. Samantala, sa mas madilim na bahagi ng dagat, isang octopus mother ang nagpapakita ng di matatawarang sakripisyo. Matapos mag-ipon ng 50,000 hanggang 80,000 itlog, tinitiis niya ang mahabang panahon ng pagbabantay, umaabot ng 4 hanggang 5 taon, nang walang pagkain. Ginagawa niya ito upang tiyaking ligtas ang kanyang mga anak sa mga mandaragit, habang patuloy na sinisigurado ang maayos na daloy ng tubig para sa kanilang oxygen. Ang mga itlog, nakabitin sa dingding ng kanyang lungga, ay sinusuportahan ng kanyang buong pagkatao hanggang sa wakas. Sa kabila ng kanyang malupit na kapalaran, karaniwan ng namamatay ang ina matapos ang ganitong pagsasakripisyo. Ang kanyang halimbawa ay isang hindi matatawarang paalala ng dedikasyon ng isang ina, kahit na ang kapalit ay sariling buhay.